Ang sabong mga idol ang isa sa pinakamalalang sugal na nangyari sa ating bansang Pilipinas, na kung saan nga mga idol ay dito natin nakita at napanood kung paano sinira ang mga buhay ng mga naglalaro dito. Hindi lamang basta sinira mga idol ang mga buhay, kundi pati na rin ang mga buhay nila ay kinitil at kinuha na lamang ng basta-basta. Mula noong Mayo 2021 mga idol, hindi bababa sa 31 mga sabongero ang naglaho na parang bula ng walang bakas sa iba't ibang lugar sa Luzon, sa Pilipinas, matapos umunong magtungo sila sa arena ng sabong. Ang pagkawala ng mga sabongero mga idol sa Pilipinas, pitsa mula noong May 10, 2021, at ang buong pangyayari mga idol ay ating malalaman dito lamang sa Opinion Mo TV. Ang unang naiulat na paglaho ng isang sabongero ay naitala noong Mayo 10, 2021 sa Santa Cruz, Laguna. Noong Pebrero 24, 2022, may kabuoang 31 na manlalaro ng sabong ang naglaho na parang bula. Noong August 30, 2021, isang CCTV footage na nagpapakita ng mga armadong lalaki ang sumalakay sa bahay ng 48 anyos na si Ricardo Lasco sa San Pablo, Laguna. Makalipas ang ilang minuto, ipinakitang inilabas ng mga may armas na lalaki si Lasco sa bahay at ang kahon na sinasabing naglalaman ng mga alahas, relo at pera bago sila tumakas. Mula noon ay hindi na natagpuan ang Lasco. Ayon sa kanyang mga kamag-anak, si Lasco ay isang breeder ng manok at isang master agent ng sabong sa Hatiran. Noong Enero 5, 2022, dalawang mamamayan na nagngangalang Jeffrey at Nomer Dipano mula sa Hagonoy, Bulacan ang hindi nakauwi matapos silang magtungo sa Lipa, Batangas. Ang magkakapatid mga idol na Dipano ay isinakay sa isang hiwalay na van na kalaunan ay natagpuang inabandona. Makalipas ang 2 araw malapit sa isang tulay, natagpuan pa ng mga pulis mga idol ang mga damit sa loob ng van. Sinabi ng kanilang ina na walang batid si Jeffrey tungkol sa sabong. Noong Enero 6 sa Hagonoy din, ang iba pang 3 mamamayan ay naiulat na nawawala rin matapos nilang sabihin sa kanilang mag-anak na sila ay tutungo sa Lipa upang dumalo di umano sa isang sabong sa Hatiran. Noong Enero 7 mga idol, nawala rin ang isang lalaki at ang kanyang buntis na kasintahan matapos silang pumunta sa puok ng sabong noong Enero 13, 2022. 4 na manlalaro ng sabong ang nawawala sa Manila Arena. Sinundan ito ng 6 pang manlalaro sa parehong lugar. Noong Pebrero 8 nga mga idol 2022, sinabi ng Philippine National Police na natukoy nila ang mga persons of interest na may kaugnayan sa mga nawawalang sabongero. Sinabi ng pulisya mga idol na ang nagsisiyasat ay naiulat na nakikipag-usap sa mga tagapamahala ng arena ng sabong at mga security guard bago naganap ang pagkawala. Itinuon ng mga nagsisiyasat ang game fixing at isang tinatawag na double cross sa mga laban bilang dahilan ng pagkawala. Noong Pebrero 12, 2022, si Senador Laila de Lima mga idol ay nagpahayag ng pagkabahala sa mga nawawalang manlalaro ng sabong at nalungkot din sa tila mabagal na pagtakbo at pagsisiyasat ng gobyerno noong mga panahon na iyon. Matatandaan nga mga idol na noong mga panahon na iyon ay kasalukuyan pa na presidente o pangulo pa ang dating pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Subalit tila nga mga idol mabagal ang aksyon ng mga panahon na iyon at tila banaliwala lamang ang pangyayari. At hanggang sa inabot nga mga idol ng maraming taon ay tila ngayon pa lamang mga idol magkakaroon ng tamang hustisya at tamang katarungan ang mga biktima, na kung saan nga mga idol ay ngayon ay naglilitawan na ang mga salarin
at posibleng mga kasangkot sa pangyayari. Marami nga mga idol ang nadismaya sa pamumuno ni Duterte dahil nga mga idol tila pinabayaan na lamang ni Duterte ang nangyari sa mga sabongero na kung saan ay biglaan na lamang na nawala. Marami din nga mga idol ang nagsasabi na sinamantala ng mga kapulisan ang ginawang war on drugs ni dating Pangulong Duterte upang ang mga pangyayaring ito na ginawa nila na karumal-dumal ay matakpan at hindi sila paghinalaan. Subalit tila ngayon nga mga idol ay naaayon para sa mga biktima ang pagkakataon na ito dahil unti-unti na nga mga idol na lumulutang ang mga suspek na posibleng magturo pa sa mga pinakamataas na tao na sangkot dito. Ayon nga mga idol sa isa sa nagpakilala na siya di umano nga mga idol ay isa sa mga suspect at posible nga mga idol na ituro niya ang mga totoong nasa likod nito at totoong utak sa buong pangyayari. Narito nga mga idol ang interview ng Integrated News na kung saan nga mga idol ay makikita natin at mapapanood kung paano nila ginawa ang karumal-dumal na gawain at krimen na ito. At ang susi nga mga idol sa lahat ng ito ay si alias Totoy na kung saan nga mga idol ay siya ang may pinakamaraming nalalaman sa mga krimen na kanyang kinasangkutan. Ayon kay alias Totoy, kasama ang bidyong ito sa ipapasa niya sa mga otoridad sa kanyang paglutang anumang araw mula ngayon. Una nang sinabi ni alias Totoy na alinsunod sa utos anya ng among hindi pa muna niya tinukoy, binayaran niya ang isang grupo para patayin si Lasco matapos itong pagbintangang pinirata ang isang online sabong broadcast. Nagpapataya din siya na mas malaking porsyento na wala siyang kahirap-hirap. Kumina yung sales pinahanap. Ang video ni Lasco, pinadalaan niya ng mga taong binayaran niya bilang pruweba na nakuha nila ito. Ang nagbigay ng video, isa sa pinaka-team leader sa kumuha kay John Lasco. Ano ang background ng mga ito? Ito ba yung mga sibilyan? O ito yung uniformado o ano? Sila ay mga uniformado. Sundalo po o pulis? Pulis. Kasama ko sila sa kakasuhan, tama po? Kasama sila. Basta isang grupo yan. Ayon kay alias Totoy, pagkadukot kay Lasco at nang makuna na ito ng cellphone video bilang pruweba, ay agad din itong itinumba. Pagkuha sa kanya, sinakay sa sasakyan at inimbestigahan, ikot-ikot bago pinatay. Yun yung video na yan, kailan ho kinunan? Hindi ko matandaan, basta yung paglabas doon sa CCTV. Yun na yun, tuloy-tuloy yun. Pagsakay ng sasakyan, kinuhaan na nila yan. Hindi lang daw 2 million pesos ang kanilang ibinayad sa grupong pumatay kay Lasco. Humirit anya ng dagdag na 2 milyong piso ang grupong kinontrata para tapusin ang trabaho. Ako mismo ang nagbayad sa kanya ng 2 million para anuhin yun. Kulang ng 2 million sir, gawa ng maraming tao ang ginamit ko dito. Sa ngayon nga mga idol ay halos 100 na ang nakumpirma nga mga idol na nawawala dahil sa sabong na ito. At katulad nga mga idol di umano ni Lasco, ang karamihan sa mga ito nga mga idol ay itinapo na sa Taal Lake na palaisdaan. Kung kayo ang tatanungin mga idol, mayroon bang kaugnayan ito mga idol sa ginawang war on drugs ng dating Pangulong si Duterte? Ito ba mga idol ay ginawa ng mga kapulisan upang mapagtakpan nila na ang kanilang ginagawa ay naaayon din sa war on drugs? Sinamantala nila ang pagkakataon upang ang kanilang maitim na gawain ay magawa nila upang sila ay makalusot. Subalit ang katotohanan mga idol at kasinungalingan nila ay hindi habang buhay na maitatago at katulad nga ngayon nga mga idol ay unti-unti na silang nakokorner. Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinion sa ating comment section.